Nalulungkot ako talaga sobra sa mga nakikita kong news, videos, sa lahat ng social media platforms tungkol sa nangyari sa Cebu. As a Cebuana, nagdurugo yung puso ko habang pinapanood yung mga kababayan kong umiiyak, nagugutom, at nasasaktan dahil yung ilang taon nilang pinag-ipunan na wala lang bigla ng ganyan-ganyan. Did you guys remember? Ang Cebu, ang isa sa may mga pinakamalaking flood projects. And look what's happening right now. Maliban pa sa pagiging kurakot ng mga politicians natin dyan sa Cebu. Maliban pa sa mga ghost projects. Isa sa mga dahilan ng ganitong klaseng pagbaha ay yung mga housing projects, yung developments ng mga condominiums or villages na walang maayos na pagpaplano. Alam niyo po, may share ko lang dito sa Taiwan. Isa sa pinaka-importanteng bagay na tinitingnan dito ay yung drainage. Hindi nila basta-bastang gagawin ang isang building kung hindi maayos ang kuryente, ang tubig, ang gas, at lalong-lalo na yung pagdaloy ng tubig sa community. Kasi syempre, sa dami ba naman ng buildings dito, maaaring magkaroon ng malaking baha araw-araw kung hindi maayos yung drainage dito. Isa yan sa dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno natin. Hindi lang basta-bastang nag-a-approve ng mga proyekto na wala namang maayos na plano. Hindi lang para sa itatayo nilang kondo, pati nasa community. This is not the work of the typhoon. This is brought upon by the corrupt politicians in Cebu. Madali lang sa kanila kasi marami silang bahay, marami silang pera, and anytime, they can disappear. Pero paano na yung mga mamamayang Pilipino? Paano na yung mga Cebuano na hanggang ngayon wala pang tulong na natatanggap? What is the government doing? Few days before mayroong bagyo, di ba meron ng news na may bagyong parating? Ano ang ginagawa ng gobernador ng Cebu? Bakit walang preparedness? Wala bang maayos na instruction sa mga LGU? Please don't tell me na may ginagawa kayo. Kasi kung meron, walang mga videos na lumalabas na wala silang makain, walang tumutulong sa kanila, walang nagre-rescue sa kanila, at kahit na konting damit man lang, wala silang natanggap. Bago pa man may bagyo, may milyong-milyong mga donasyon ang natanggap ng gobyerno natin. Nasaan na ito? Kaya alam niyo po, namimiss ko talaga si Tatay Digong. Kasi sa panahon niya, ayaw niya ng mga donasyon. Why? Kasi alam niya, itong mga milyong-milyong ito ay napupunta lang sa bulsa ng mga politiko. Grabe. Yayaman talaga ang politiko kung wala siyang puso at yung sarili lang niya ang kanyang inuuna at lahat ng mga donasyon ay nasa kanyang sariling pondo. I really wanted to share something about this on my page pero alam niyo po, recently, na-suspend and terminated na naman yung Facebook account ko. And pati yung page ko na Hello Philthai. May warning na and it's at risk na pwede na siyang i-unpublish. So I don't really know what to post anymore kasi wala naman akong ibang post. At yung tinanggal nila ay tungkol sa hotel job dito sa Taiwan na kung saan halos lahat ng OFW na nagpo-post ng information na yon. And their reactions, comments, and likes are even more than mine. Pero alam niyo po ba? Ako lang ang na-disable. Ako lang ang na-suspend. At ako lang ang na-terminate. At yung page ko lang ang nasa-threat na i-unpublish. I think you guys know how important it is for me to have my Philthai page. In fact, yan lang yung reason bakit andyan pa rin ako sa Facebook. But again guys, with this situation right now in Cebu, I feel so sad for my family and for my friends in Cebu.
I don't know kung makakahanap pa tayo ng isang honest na leader. Yung hindi nasisilaw sa pera, kapangyarihan, at popularidad. But don't worry guys, may hangganan din yung mga corrupt, yung masasamang tao, and everything that's evil. God sees our tears. Lalong-lalo na kung nasa rock bottom tayong lahat. Nakikita niya yung paghihirap natin. So don't lose hope. Yes, makakabangon tayo. May hangganan din itong mga masasamang politiko na hanggang ngayon, kahit naghihirap na tayong lahat, yung mga Pilipino, including my family, andyan pa rin sila para mangurakot ng pera ninyo.